Magandang araw pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin muli itong isa pang serye ng interview ni Miss Maharlika kay Expedea Jonathan Morales. Ito po ay may kinalaman naman doon sa kanyang pagkakakulong at sa planong ipakulong muli siya ng pamahalaan. Panoorin po natin ito. Okay, bago ko ito makalimutan, Agent Morales, nakarating sa akin ayon sa ating PA from the DOJ na nabubuhayin daw sa utos ni Liza Marcos at ng bangag na gobyernong ito ang iyong mga dismissed cases sa DOJ. Gusto ko lang po ipaalam sa iyo ngayon para marinig ng DOJ, di umano ayon sa ating puting ahas na inuutusan si Remulla na buhayin ang iyong mga kasong na-dismiss na para ituluyan kanilang ipakulong o ipaaresto. Ano ang ano mo dyan, sir? So yan po ay may kinalaman dun sa mga na-dismiss na kaso nitong si Expedea Jonathan Morales at may utos daw kay DOJ Secretary Boying Remulla na muling buhayin yung mga kaso. At alam naman po natin si Boying Remulla, parang hindi naman po sa sinasabi natin totoo, pero parang sumusunod lang din ito sa kumpas ni Ferdinand Marcos. Ituloy po natin ito. Narinig nyo ba yan, sir? Narinig nyo ba yan o first time nyo lang dito narinig? Ngayon ko lang narinig yan. Kaya, ito yung ito yung reward ko, doon sa pagsasabi ng katotohanan, doon sa trabaho ko noong 2012. Yan yung reward. Yeah. Kasi kung walang weight ito, sir, kung walang weight ito na si Marcos Jr. ay isang bangag at ikaw nga wala ka namang kinalaman doon dahil may pumunta lang na informante, pumirma ka lang, tapos ngayon, ito'y nakakagalit. Okay? Nakakagalit ito na marinig ko na Miss Maharlika, na kailangan mo sabihin sa taong bayan ito na ang plano ng bangag na gobyernong ito ay bubuhayin yung mga kaso ni Mr. Morales. Alam mo, talagang hindi pa talaga sila hindi pa sila nasiyahan na ipinakulong nila ako, Yun nga eh. na talagang wala akong nagagawa na masama, di ba? Ito mukhang patutulungin lang nila ako sa bahay sa ilang araw, tapos ito na naman pakukulong na naman nila ako, di ba? Ayun sabi nga Well, I know it's nakakalungkot. Kasi nga, ito narinig tayo ng ating libo-libong mga kababayan o milyon-milyong kababayan. Ikaw itong ginawa mo lamang yung trabaho mo. Pero nagkataon na ang sangkot noong panahon na yon ay si Bongbong Marcos o Bongbong Bangag Marcos ay gigigipitin ka at bubuhayin ang iyong mga kaso katulad ng ginagawang panggigipit dito kay Pastor Quiboloy. Kaya nga, itong taong bayan, kahit nasabi mo nga kanina maganda yung trato sa'yo ng mga senador, talagang hindi sila nagpapakampante hanggat ang presidente natin ay bangag. Kasi hindi naman magpapapulburon test yan eh. Never ever siya magpapulburon test. Yung kino-compare ko lang kasi kanina, na if you compare itong si Jinggoy, si Chis Escudero, na sinasabi mo na na binisita ka doon, sabi ko, okay yun. We appreciate that. Pero ito bigger challenge sa atin lahat na nakarating sa akin na gustong buhayin sa utos ni Liza, ni Lam at ni Bangag ayon sa ating PA o puting sa DOJ na papahirapan na naman kayo, sir. Ako bilang isang supporter ninyo, masaya tayo na nakalabas kayo ngayon. And now, kaya hinuli ko to kasi ayokong masira yung momentum ng ating pag-uusap. Kasi it's really, nakakagalit. Talagang, alam niyo, talagang makikita mo talaga yung kung gaano sila gumawa at talagang mukhang wala na sa hustong katiluan itong mga tao na ito, kasi ito yung kung makikita mo, ito yung impluwensya ng ipinagbabawal na gamot sa sa isang tao kung ganito yung ginagawa gagawin nila, yeah. Diba? Wala na, kumbaga sa wala na, utak na ng utak na talaga ng isang isang taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kasi ang tao kapag matino at nasa hustong pag-iisip, hindi gagawa ng anumang ikapapahamak ng kapwa nila. Ayan po, talagang mismong si Expedea Jonathan Morales na ang nagsabi na talagang ang Pangulo ay nasa ilalim talaga ng impluensya
ng ipinagbabawal na gamot kung gagawin nilang muli itong mga kaso na buhayin laban sa kanya. Ituloy po natin. Hindi ba sila hindi ba sila naaawa na yung taong pinakukulong nila may mga pamilyang umaasa? Yeah. Diba, may mga nagmamahal, diba? Kumbaga sa pagka inalis nila ito sa isang sambahayan, talagang kawawa naman yung mga naiiwan sa bahay. Katulad na lang sa akin, ilang araw akong nakulong at yung lalaking inaasahan sa bahay na wala pa. Yeah. Diba? Di ba nila naiisip na yung naiiwan sa bahay may karamdaman din na kinakailangan pang dalawin yung nakakulong niyang asawa kahit na siya nanghihina at may sakit, may dinadamang yun nga Agent Morales alam mo kanina masayang-masaya ako, alam mo tinago ko lang kasi isa ako sa lumalaban ng injustice, ako mismo ay binibiktima nila. At maganda yung ginawa sa'yo. Kaya nga kanina, pinakinggan kita, na pinalaya ka ng mga senador, and that's good. And now, ito, ayon sa ating mga informante, ay tatamnan ka na naman nila, ipapabricate na naman nila itong, not the senators, but itong bangag na presidente at yung kanyang asawa. Kasi po, ibabalik ko ulit kayo, hindi lang ako, even ako, may mga fabricated crime sila na ginawa dyan sa akin. Kaya nga, di ba, hindi ko alam, baka 1 milyon na yung warrant of arrest ko dyan. I don't know. Then yung distressed mother from Turkey, na si Lisa Araneta Marcos din, ang nagpa-extract sa mga bata. So, pare-pareho tayo ng, yung pattern ng pagigipit, pangaharas, panggagawa ng mga kaso, and Pastor Kibuloy. So, nakalaya ka nga, sabi mo, nakalaya ka din. Ito na naman, may harapin na naman tayo. Ang taong bayan, nalulungkot na naman. Kasi nga, dito sa informasyon na yon, I have to tell you. Kasi, itong mga nagsasabi sa atin na maka-reliable na mga ito. I have to tell you, and I have to tell the whole world na, mga kababayan, ito na naman ang plano ni Bangag at ni Lisa at ng kanyang mga kasabwat. Okay po, putuloy na po natin muna dyan at magbigay po tayo ng komento tungkol dito sa plano ng mag-asawang Lisa Marcos at Bongbong Marcos na ipabuhay kay DOJ Secretary Boyeng Rimulya yung kanyang mga na-dismiss na kaso. So, unang-una, napakadali po para sa kanila sa pamunuan ng gobyerno kay Mr. Marcos at kay Lisa Marcos na iutos kay DOJ Secretary Boyeng Rimulya na buhayin yung mga kaso at yan po ay pitik lang, pwede na nilang gawin. Pangalawa, ang pagbuhay po sa kaso na yan ay hindi masyadong magiging usapin para sa kanila dahil hawak po halos nila ang sangay ng gobyerno na nagpapatakbo ng pamahalaan. So, hindi po nakakapagtaka kung isang araw biglang lumabas yung mga kaso na yan ni Morales na muling binuhay. Ang punto po natin ay ganito. Kung talagang may mga kaso na na-dismiss si Morales na muling mabubuhay, isa lang po ang ibig sabihin nito. Na talagang ang intensyon nila ay masira si Morales. Bakit po? May dahilan. Ang dahilan, hanggat maaari at gagawin talaga siguro nila ang lahat ng paraan para mapatahimik si Morales. Dahil nga, ang nakataya dito ay ang pagkatao ng Pangulo. Sabi nga po ni Morales kanina, ni Jonathan Morales, kung bubuhayin nila yung mga kaso, yan ay isa lamang pagpapatunay na talagang itong si Marcos, si Bongbong Marcos ay talagang na-impluensyahan na ng droga ang pag-iisip at yung mga ganyang gawain daw ayon sa kanya ay magagawa lamang ng mga taong nasa hindi maayos na katinuan. So sa madalit sabi po, kung biglang lalabas nga yung mga kaso na yan, talaga pong may katotohanan yung sinasabi ni Morales. Ang sabi pa nga po niya, hindi niya naman niya kasalanan na mag-addict itong si Marcos o mag-addict itong si Lisa Marcos o itong si Maricel Soriano. Wala naman siyang kinalaman sa pag-addict nila. Ang tangi lang na partisipasyon niya ay ginawa yung dokumento dahil may nagsabi sa kanya na mayroong nangyayaring session ng droga sa condominium ni Miss Maricel Soriano. At yun na yun. Anong pumutok yung balita, parang siya ang may kasalanan ng lahat. Parang ang naging dating ngayon, si Morales ang gumawa ng mga
kasinungalingan para idiin yung Pangulo. Pero obserbahan po natin ang Pangulo kapag gumagawa ng mga desisyon o gumagawa ng mga talumpati. Unang-una po, hindi maitatanggi, makikita sa kanyang mukha, sa kanyang pananalita, at kung minsan yung pagkakataon na nagkakandabulol-bulol siya, at yung kanyang expression ng bibig, hindi naman po natin sinasabing siya'y talagang adik, pero yan po ang karaniwang palatandaan na may problema ang isang tao sa kalusugan, at ang karaniwang problema ng ganyan ay yun ngang pagkakalulong sa droga. So kung sakasakali talaga at ilalabas nila yan at ipakukulong muli si Expedea Jonathan Morales, ang tingin ko dyan ay mas lalo lang yan mag-uudyok sa paniniwala ng tao na si Mr. Marcos talaga ay involved sa droga. At kung sakasakali, baka po yan pa ang maging mitsa ng mabilis ang pagpapali sa kanila dyan sa palasyo. Ito namang ating mga opisyal ng gobyerno na iba, sana naman matuto rin silang mag-isip ng tama. Kamukha nitong si DOJ Secretary Boying Rimulya. Sana magkaroon din siya ng malawak na pag-iisip at pangunawa sa tungkol sa mga lumabas na dokumento at saka sa mga sinasabi ni Expedea Jonathan Morales. Pero ang tingin po natin medyo alanganin to, kasi kung natatandaan nyo, yung anak nitong si DOJ Boying Rimulya dati ay nasangkot din sa illegal na droga, pero ang nakakapagtaka, ang bilis niyang naabsuelto at ang bilis na nawala sa sirkulasyon ng mga balita tungkol sa kanya. So sa kalagayan po ni Morales, mukhang may sabit talaga, pero tingin ko ang taong bayan naman ay hindi rin nila makukumbinsi na ang pagpapakulong o pagkawala ni Morales ay nagpapawala na ng paniniwala ng tao sa pagkaka-involved ng presidente sa illegal na droga. At isa pa pong masakit, sabi nga ni Ms. Maharlika, hindi raw gagawin ni Bongbong Marcos ang sabi nga niya, pulburon test. Sa tingin ko nga, medyo malabo yan, kasi simula nung lumabas ang issue ng droga na may nakakabit sa pangalan niya, hindi pa naman niya ito i-deny at hindi rin niya ito in-accept, kundi parang kapag may mga tanong sa kanya, tawa lang at walk out ang sinasagot niya. At ang sinasabi pa nga niya ay professional liar daw itong si Jonathan Morales. So yan po yung mga naging pahayag niya, pero sa kanilang mga aksyon lumalabas na hindi totoo yung sinasabi ng Pangulo at nahuhuli po siya sa sarili niyang bibig. So hanggang dito na lamang po muli at magandang araw po. Maraming salamat po muli sa inyo. Paki-like and subscribe na rin lang po. Sa inyo po muli, maraming salamat.